Maligayang pagbabalik mga kasolid. Breaking news, isa sa mga undercard sa bakbakang Inoue Tapales noong December 26 nagkaroon ng brain damage. Tapales, matinding pinsala ang natamo, di na nakakakilala. Pati si Casimiro hindi na rin nakilala. Sigaw tuloy ng mga Pinoy boxing fans, Casimiro versus Tapales. Para sa ating unang balita mga kasolid, isang nakakalungkot na pangyayari ang naganap sa undercard ng bakbakang Tapales kontra nga dito kay Naoya Inoue. Nasa critical na kondisyon nga sa kasalukuyan itong Japanese boxer. Naganap nga ito sa bakbakan sa pagitan nitong si Kazuki Anaguchi, 6 wins 2 knockouts, isang talo kontra dito kay Seiya Tsutsumi, 10 wins undefeated. Natapos naman ang bakbakan at panalo nga itong si Tsutsumi via unanimous decision. The Japanese Boxing Commission confirmed on Saturday that Anaguchi remains under observation. Matapos nga yang magkaroon ng brain surgery, still unconscious pa rin itong si Kazuki Anaguchi. Nagkaroon nga ng operasyon dahil tinanggal ang subdural hematoma on the right side of his brain. Hindi nga akalain ng mga Japanese boxing fans na ganito ang mangyayari kay Anaguchi, maging itong si The Monster Naoya Inoue nag-aalala sa kalagayan ng kanyang kababayan. Humihingi nga ng prayer itong si Japanese Monster at sana nga mas madaling makarecover itong si Anaguchi. Samantala, Murodjon Akhmadaliev nag-call out na nga dito kay Japanese Monster Naoya Inoue. Banat nga nitong si Akhmadaliev, I'm smarter, better and stronger than anyone he ever faced. I will be a great fight. Let's go champ. Yan nga ang hamon nitong si Akhmadaliev kay Naoya Inoue. Bibigyan niya nga daw ng napakagandang laban itong Japanese Monster na si Inoue, pero banat ng mga netizen kung kay Marlon Tapales nga daw ay siya ay natalo na, lalo daw dito kay Japanese Monster Naoya Inoue. Kagad namang dumepensa itong si Murodjon Akhmadaliev at sinasabi at pinapangatawa na siya daw ang panalo sa laban nila ni Marlon The Nightmare Tapales. Naniniwala naman daw siyang magaling din talaga itong si Inoue at tama ngang tawaging The Monster, pero banat ni Murodjon, I want Inoue next, I'm smarter, at paulit-ulit niya ngang sinasabi nga I'm better and stronger than anyone he ever faced. Ano sa palagay niyo mga kasolid, kung sakaling pagbibigyan ni Inoue itong si Murodjon Akhmadaliev, may pag-asa kayang manalo? Isang komento naman dyan. Sa kabilang balita naman mga kasolid, dahil nga sa prediction at reaction ng ating pangmatong si Angas ng Pinas patungkol nga dito kay Marlon The Nightmare Tapales kontra Japanese Monster Naoya Inoue. Ayon nga kay Alas ay tune-up fight nga lang daw itong si Marlon Tapales para kay The Monster Naoya Inoue. Dagdag pa nga ni Casimiro na tila ayaw daw manalo nitong si Tapales sa kanyang laban dahil ayaw ngang sumuntok at puro depensa na nga daw lamang ang ginawa nitong si The Nightmare. Tila hindi nga nagustuhan itong si Tapales ang mga binitawang salita ni General Casimiro, kaya nang ma-interview siya pagdating ng Pinas. Sino yun? Hindi mo kilala yun. Hindi ko kilala yun. Okay. Next question. Ayun nga mga kasolid, at hindi na raw niya kilala itong si General Cuadro Alas Casimiro. Dahil nga sa naging pahayag nitong si The Nightmare Marlon Tapales ay hindi siya nakaligtas sa mga Cuadro Alas supporters, at heto nga ang banat ng mga supporters ni Alas. Dahil nga daw sa sobrang bugbog na natamo nitong si Marlon The Nightmare Tapales sa kamay nitong Japanese Monster na si Naoya Inoue ay tila nagkaroon ng amnesia itong si Tapales at hindi na nga daw nakakakilala. Ayon pa nga sa ibang boxing fans mga kasolid ay totoo naman daw ang binitawang salita ni General Casimiro patungkol dito kay Marlon The Nightmare Tapales na wala talaga siyang panalo sa tinaguriang Japanese Monster na si Naoya Inoue. At heto nga daw mga kasolid ang resibo, ang resulta ng bakbakang Tapales at Inoue na kung saan hindi na nga nakayanan ni Tapales ang mga malalakas na suntok ni Inoue. Tila nagkakainitan nga ang dalawang kampo, ang kampo ni Casimiro at ang kampo nitong si Marlon The Nightmare Tapales. Dahil nga dyan mga kasolid, request ng mga Pinoy boxing fans, bakit daw hindi pagtapatin itong si Casimiro at Tapales nang magkaalaman na. Sa tingin nyo mga kasolid, posible bang maganap ang bakbakang Casimiro kontra Marlon Tapales? At kung sakaling magkakaharap, sino sa palagay nyo ang mananalo sa bakbakan?
Balikan nga natin ang naging pahayag ni boxing legend Jerry Peñalosa. Pakinggan mga kasolid. Magandang style. Hindi kailangan yung kung pag sinuwi yung kalaban mo, mahirap out pag sinuwi. Unlike si Casimiro, ibang style eh. Magkaiba. Casimiro, parang like sinabi ko, makipag-engage eh. Kasi nga, mayabang eh. Ayan mga kasolid, isang Pinoy boxing legend na nagsabi, pwede talagang itapat si Angas ng Pinas kay Naoya Inoue at posibleng ang talunin ng ating pangbato. Itong si Inoue sa style nitong si Casimiro. Hindi lang naman itong si Jerry Peñalosa ang naniniwalang kayang talunin ni Alas, ang Japanese Monster, maging ang MP President na si Mr. Sean Gibbons naniniwala din kayang talunin ni Alas, ang Japanese Monster na si Naoya Inoue. Kaya naman sabik na sabik pa rin si Gibbons na bumalik itong si Alas sa poder ng MP promotion. Shoutout muna tayo sa ating mga kasolid, pero bago yan binabati ko ang lahat ng isang manigong bagong taon sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat at nasa magandang kalusugan. Shoutout kay Okak Universal na nagsasabing pwede man bumalik sa MP si Alas pero may kondisyon tanggalin si SB at wag nang makisawsaw pa. Shoutout kay Robert Consignado, Happy New Year Idol. Siyempre shoutout sa ating kasolid na si Jubes Official Vlog. Shoutout din kay Jacob Walsh. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan. At sa mga bagong mapapadaan sa aking munting channel, pwede kang humabol ng subscribe dyan. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Happy New Year!